Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awa tulong ng Diyos ay meron na naman tayong short video lang ito na ating tugon sapagkat ayon sa awa tulong ng Diyos, salamat sa inyong pananalangin mga kapatid, ay nagsalita na si RGM Aguila sa ating hamon sapagkat sa mga hindi po nakakaalam ay hinamon po natin siya sa isang maginoong debate dahil sa kanyang paghatol sa ating mga Katoliko na wala daw mapupunta kahit isa sa langit na Katoliko, na siya namang ikinumpara natin sa sinabi ni Apostol Pablo na apostol sa 5:13 ng unang Korinto na datapot sa mga nasa labas Diyos ang humahatol. Ano ba yung hamon natin sa kanya? Sa mga hindi po nakakapanood, balikan natin. Panoodin nyo. Patulan natin, hinahamon kita sa isang maginoong diskusyon. Kakasa ka? Tingnan nyo mga kapatid, bantayan nyo yung post niya. Pag siya hindi kumasa at madami siyang palusot, talo na siya agad. Pero pag kumasa siya sa Rasya TV, ang tema patutunayan ko, ang tunay na Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika ayon sa Biblia at referensya, kumarasya TV, lalaki ka. Pero pag hindi ka kumasa, nagpatutsada, bantayan nyo yung page niya, i-mention nyo dito, ibig sabihin, bading dongs ka. Gaya ni Eli Soriano. Yun lang, RGM Aguila. Ayos tayo Wow. At napanood natin ang aking paghahamon sa kanya. Matagal na ito, almost 3 linggo na rin ang nakakaraan o parang buwan na yun ko sa kanya. Nalimutan ko na nga kung saan ko na i-post yun, pero alam ko dito rin sa page, kaya nakuha ko yung record. At maliwanag ang hamon ko sa hindi sa TikTok sapagkat yun ay manipulated at medyo toxic na ayon sa 5:19 ng Galacia na siyang gawa ng laman at magiging walang kabuluhan lang pagtatalo-talo ang magiging debate namin kung doon dadausin. Kaya mas maganda doon sa neutral ground para may kaayusan yung pag-aaral namin ng salita ng Diyos kung sino ba talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Ngayon, ano bang tugon niya sa ating hamon? Kumasaba siya o nagpatutsada? Sabi ko sa inyo, magpapatutsada ito Panoodin nyo. Dahil hinahamon niya, hindi ko lang pinansin, hindi ko lang pinatulan, busy kasi ako. Excuse me. Si Jared nanggagalaiti sa akin. Galit na galit, gustong manakit. Sino ka naman boy para patulan kita? Sa mga napapanood ko, lalo na sa The Rebellers wala ka namang ibang ginawa kundi tumawa ng tumawa. Ayan, sabi ko sa inyo mga kapatid, mga kababayan, hindi talaga kakasan ng debate yan sapagkat yan ay hanggang bunganga lang. At ang patutsada niya, kaya late siyang nakasagot sa ating hamon dahil busy daw siya. Ano bang ginagawa niya? Ba't ba siya busy? Baka naman nagme-makeup. Panoodin natin. Basa. Okay? Yan. Okay? So, tignan na po natin kung anong mangyayari. Parang kulang pa ata. Dagdagan pa natin. Nagme-makeup nga, nagsuot pa siya ng wig at makikita nyo to sa kanyang Facebook account, mga kapatid, mga kababayan. Kaya ang payo ko lang sa mga ganitong klaseng mga mangangaral, bago po kayo umatake sa simbahang Katoliko, siguraduhin ninyong kaya nyong panindigan. Huwag kayo yung salita lang ng salita, sampalataya lang sampalataya, wala namang gawa, patay ang pananampalataya nyo. Ito, RGM Aguila, matututo ka na naman. 2:26 ng Santiago, sapagkat kung paanong katawan na walang spiritu'y patay, gayon din ang pananampalatayang hiwalay sa gawa patay. Hiwalay kasi yung gawa doon sa pananampalataya mo, RGM, hanggang bunganga ka lang. Yan ang sinasabi ko sa iyo, magsasalita ka, sasabihin mo, ang Katolisismo walang mapupunta kahit isa sa langit. Nagmarunong ka pa kay Apostol Pablo, kaya kita hinamon ng debate. Sabi mo naman, hindi ka kakasa. Hindi ka sa akin lalaban, hindi ka sa akin papatol. At ang tagal mong sagutin ito dahil na-busy ka, yun naman pala, nagme-makeup ka lang. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, salamat at nagtagumpay na naman tayo sa ating ministry. Sapagkat hindi kumasa sa atin si RGM Aguila ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo noong 1914 na yan naman ang sinasabi sa kanilang rehistro. Nakalagay that the founders of this association is Felix Manalo. Yung po ang kanilang founder. At pwede nyo pong pabulaanan ito sa isang maginoong debate. Kaso wala nga sa kanilang kumakase. Isa na ito si RGM Aguila. Kaya RGM Aguila, ang payo ko sa iyo, huwag kang basta criticize sa simbahang Katoliko na hindi mo kayang panindigan. Nakakahiya ka sa mga kapatid mo sa pananampalataya dahil bunganga ka lang ng bunganga, hindi ka naman pala kakasan ng debate. Siguro wala ka naman record ng debate.
Hindi ka naman siguro debatista, daldalista ka lang. Kaya sundin mo yung payo ni Apostol Juan. 3:18 ng unang Juan, huwag kayong iibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa't katotohanan. Kaya gumawa ka para maging sakdal ang pananampalataya mo at sumangkap ka. 3:6 ng Efeso, dun sa tunay na katawan, na ayon sa inyong pasugo, sa 1933 o sa 1933, ng pasugo ng Iglesia ni Cristo, 1988 ba yun, sa pahina 9, na tunay na Iglesia ni Cristo, yun ang Iglesia Katolika. Kaya, cheers mga kapatid, sa ating mga Katoliko, sapagkat sa 5:23 ng unang Timoteo, huwag iinom ng tubig lamang, kundi iinom rin ng kaunting alak para sa pagtatagumpay. Salamat sa Diyos mga kapatid. Kaligtasan. Kaya hindi po sa pag-anib sa isang relihiyon ang kaligtasan, sapagkat hindi po yan ang pinapangaral ng mga apostol. Ngayon mga kapatid, sumayin nyo ang kapayapaan po ng Diyos at narinig natin yung pastor ng Word of Faith Baptist Church sa Binyan, Laguna, na sinasabi niya, pag ang mangangaral daw o kapag ang isang relihiyon ay nangangaral na kailangan umanib sa kanilang relihiyon para maligtas, hindi daw yun ang ebanghelyo ni Kristo. Wala naman akong tutol dun, sapagkat wala namang aral si Kristo na ang relihiyon ay siyang nakapagliligtas, sapagkat si Kristo lang naman ang tagapagligtas ayon rin sa katisismo ng simbahan. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya, John 3:16. Pero mali po ang interpretasyon nila doon, lalo na yung nandito sa kanilang mga pamphlet. Pero magtataka kayo mga kapatid, mga kababayan, ay makikita nyo po ang kanilang pamphlet. Dahil siya mismo ang nagsabi, tinan nyo, papakita ko po sa inyo ang uri ng kasinungalingan. Pero hindi ko sinasabing sinungaling siya. Dahil po dito sa pamphlet na natanggap namin, sa kanila po galing ito, ang nakalagay, ang kaligtasan ayon sa salita ng Diyos. Magdinigyan nyo po yung back o yung likod ng pamphlet na kanilang ipinamamahagi sa mga tao sa binyan. Ganito po ang inyong mababasa. Basahing maigi ang nasa ibaba. Ngayon, isipin ang bawat salita. Pinag-iisip ka pa, Dami-dami mo nang isipin. Masasabi mo ba na totoo mga ito? Parang may pananakot pa, Ganyan yung ginagawa nila. Inaatake nila yung utak, lalo na ng mga kabataan, para matakot nang sa gayon sumama sa kanila. Tingnan nyo. Basahin natin, Basahing maigi ang nasa ibaba. Ngayon, isipin ang bawat salita. Masasabi mo ba na totoo mga ito? Kung maamin mo, isulat ang iyong pangalan sa ibaba. Bakit kailangan isulat yung pangalan sa ibaba? Ngayon, ikaw pala mismo nagsabi na hindi kailangan ng relihiyon at hindi ebanghelyo ni Kristo yung pag-anib sa isang relihiyon. Bakit pinasusulat mo yung pangalan? For what purposes? Sasabihin mo para sa pananalangin. Hoy, kalokohan. Paanong sa pananalangin? Nakalagay ngalan ninyo dyan, Nandyan pa yung address, nandyan pa yung pangalan ng pastor. O, ipla-flash natin yan sa screen. Basahin nyo mga kapatid, Sabi ni pastor, hindi daw ebanghelyo ni Kristo at aral ng mga apostoles. Alin? Yung pag-anib sa isang relihiyon. O yung nangungonsinting umanib sa kanilang relihiyon para maligtas. Ganun pala ang aral ninyo. Bakit nakalagay sa pamphlet ninyo yung pangalan ng sekta ninyo? Alam ko, aral yung mga baptist, hindi na kailangan ng simbahan para maligtas. Alam kong itinuro mo yan at napag-aralan natin yan, mga kapatid, mga kababayan, nakalagay sa ating YouTube yung episode na yan na dinebunk natin yung paninira niya sa simbahang Katolika. Hindi na pala kailangan, pastor. At hindi na pala kailangan umanib sapagkat hindi naman pala yun yung aral ng mga apostoles. Bakit nakalagay sa likod ng pampleta ninyo yung buong pangalan ng relihiyon ninyo kasama pa yung address at pangalan ng pastor nyo? Pastor! Kala ko ba si Kristo? Bakit pangalan mo nakalagay dito? Basahin nyo I-flash natin sa screen. Word of Faith Baptist Church, Ironville Road, San Francisco. O, santo ng Iglesia Katolika yan Binyan City, Laguna. Pastor Jun Mariano. Oh, may Sunday pa, Sunday school, 9 to 10 a.m. Morning service, pinaaanib pa sa morning service. Kala ko ba hindi na kailangan? 10 a.m. to 12 noon. Afternoon service, 4 p.m. Wednesday, midweek service and prayer meeting, 6 p.m. and 8 p.m. Kala ko ba hindi na kailangan umanib sa isang samahan, pastor, ng Word of Faith Baptist Church? Bakit nakalagay dito yung schedule ng inyong mga Bible study, schedule ng inyong mga pagkakatipon kung hindi na pala kailangan? At ibang ebanghelyo pala yun na salungat sa mga aral ng mga apostoles. At ang matindi dito, mga kapatid, mga kababayan, sila na mismo ang nagpapakita ng kanilang kasinungalingan para makarecruit ng mga Katoliko.
Kinokontra nila yung nasa pampleta nila, at kung hindi man nila kinokontra, sinasadya nilang magsinungaling. Bakit? Dahil ang sabi nila, hindi na daw kailangan ng simbahan sa kaligtasan. Sasabihin nila, no? Ibang ebanghelyo eka, kapag ang tinuturo umanib sa aking relihiyon. Bakit ganon? Ibang ebanghelyo pala, pastor. Bakit nakalagay sa pampleta ninyo yung pangalan ng simbahan ninyo, ngayon hindi naman pala kailangan ng simbahan? O kaya huling-huli, mga kapatid, mga kababayan, nasa taas po ang kanilang Facebook link, mga kapatid, at makikita nyo po ang kanilang mga paninira sa simbahan. At bukod doon, ang ating YouTube account, pwede nyo rin i-search yung Bro Jared Almasoro Official. Nandyan po yung ating mga video, o ipla-flash ko na lang sa screen o sa taas yung video ng ating pagsagot sa kanilang paninira sa simbahang Katoliko. Sapagkat yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 16:18 ng Roma, na ang mga gayo hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan lang, sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Mainam na talumpati, dinadaya ang puso ng mga walang malay. Dinadaya tayong mga Katoliko, harap-harapan ha. Sabi niya sa kanyang pangangaral, hindi daw aral ng mga apostol kapag ikaw nagsasabi na umanib sa aming simbahan o relihiyon para maligtas. Therefore, hindi na pala kailangan. Ngayong di na pala kailangan, bakit nyo pinalilista yung mga pangalan ng pinangaralan ninyo ayon mismo sa inyong pampleta? Tas after ipalista, nandito yung address ng inyong simbahan. Ngayon, hindi naman pala kailangan ng simbahan, at nandito yung schedule ng inyong mga worship service at gatherings. Alam ko na yan. Ano? Kayo na bahalang mag-isip, mga kapatid, mga kababayan, kung saan nga ba nangangaral ito, para pa talaga makapagligtas ng kaluluwa sa mga tao, o para gamitin ng Diyos upang pagkakitaan ng mga tao ayon sa Biblia. Hindi paratang yan ha, ayon sa Biblia. Sapagkat sa 56:11 hanggang 12 ng Isayas, may babala si Propeta Isayas na ang mga aso'y matatakaw, kailanman sila'y walang kabusugan, at ang mga ito, yung mga pastor na hindi nakakaunawa. Merong mga pastor na hindi nakakaunawa, at yun yung matatakaw. Gaano katatakaw? Ang manifestasyon po niyan sa Bagong Tipan, sa 2 Timoteo 3:1 hanggang 5, maliwanag na maliwanag, mga kapatid, mga kababayan, yung mga maibigin sa salapi. Dahil kayo na mismo magtataka, hindi na pala kailangan ng simbahan, hindi pala aral ng mga apostol, so ibang ebanghelyo pala. Yung sasabihin mo na umanib sa aming simbahan para maligtas, bakit nakalagay yung pangalan ng simbahan ninyo? Bakit hindi nyo hayaan yung tao kung saan pupunta? Sapagkat meron tayong freedom. 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo, mga kapatid, tinawag sa kalayaan. Bakit hindi nyo binibigyan ng freedom? Hindi na pala kailangan. Bakit nakalagay sa inyong pamphlet? Bakit pinasusulat nyo yung pangalan? At ang matindi pa, nakalagay yung schedule ng inyong mga gatherings. Hayaan nyo kung saan pupunta yung mga tao. Hindi yung brainwashing ninyo, pangangaralan ninyo ng peking self-interpretation na ebanghelyo ninyo, sasabihin nyo hindi kailangan ng simbahan, hindi pala kailangan. Bakit nakalagay sa inyong pampleta? Kayong mga Katoliko, kayo na po bahalang mag-isip, mga kapatid, mga kababayan. At sa mga kababayan kong taga-Binyan, kung makakita kayo ng mga ganitong klaseng mangangaral at Katoliko kayo, please lang, huwag kayong sasama at huwag kayong magpapaloko sa mga ganitong klaseng taktika. Dahil ako po ay dating protestante, alam ko kung paano mangloko ang mga protestante. Ngayong Katoliko na ako, binabawi ko ito sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa inyo, o pag-iingat sa 2028 ng gawa, o pag-iingat sa kawan, o pag-iingat sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sapagkat napakadelikado po nito, mga kapatid, mga kababayan. At kung nakikinig man itong pastor na ito, total hinamo naman natin siya ng debate sa harapan, ayaw niyang sumagot, o baka sa online tumugon siya. Kakasaka ba, pastor? Patutunayan ko yung Word of Faith Baptist Church ninyo walang koneksyon sa mga tunay na apostoles, na siyang tunay na baptist o nagbabautismo nung 1st century pa lang, at yun ang simbahang Katoliko ayon sa Biblia at referensya. O kaya yung inaatake mo, o patutunayan ko ang banal na Eucharistia ay totoong katawan at dugo ni Kristo ayon sa Biblia at referensya. Mamili ka lang ng tema, pastor, at titingnan natin kung kakasaka. Total, nung nakausap ka nila JB Garobo dyan sa Binyan Bayan, hindi ka naman kumasa, maski ako nung kinausap mo ko. Ang ginawa mo, hindi ka mapakali. Ganyan-ganyan ka lang. Ano? Tingnan natin baka sa online, mga kapatid, tumugon. At nandiyan po ang kanilang Facebook account, pwede nyong bisitahin, pwede nyong mapanood ang kanilang mga video. Hindi ko sinasabing siraan ninyo, ha, mga kapatid, mga kababayan, pero
Mag-comment kayo sa tamang pagko-comment na may pag-ibig. Sawayin natin sila na may pag-ibig na ang manifestasyon sa 1.13 ng Tito, yung sawaying may kabagsikan. Yun lang po mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating krusada. At mag-ingat po kayo doon sa mga gantong klaseng mga ngaral. Dahil ang sabi sa 4.1 ng unang 1, huwag kayong magsipaniwala sa mga espiritu, kundi inyong subukin. At ngayon, sa haba-haba ng ating mga krusadang nagawa at episode po ng Catholic Doctrinal Exposition na ating binulgar sila, napatunayan natin talaga na sinungaling sila, manloloko sila, iniiba nila ang doktrina ng simbahang Katoliko para makapangloko ng mga kaanib sa simbahang Katoliko upang maanib sa kanila. Dahil sila na mismo nagsabi na hindi na daw kailangan ng simbahan, hindi na daw kailangan ng pag-anib, bakit nakalagay sa likod ng kanilang pamphlet ang pangalan ng simbahan nila, pinasusulat ang pangalan ng mga tao, at ang matindi, nandito rin yung mga schedule ng Bible study nila. Hayaan nyo yung mga tao kung saan makikinig, huwag nyong pakialaman kung talagang mga tunay na Kristiyano kayo. Dahil kadalasan sa pinangangaralan ninyo, mga debotong Katoliko yan, hoy. Wala kayong maloloko. Kung may maloloko kayo, pa isa-isa lang. Kaya yun lang mga kapatid, salamat sa Diyos.